Kakatapos kong patahanin yung anak ko at yung anak ko namang dog, si Buddy, ay pinaihi ko na rin sa paligid. At tinali ko muna, bawal siya sa loob ng bahay dito eh. Tapos, yan ako naman naglalakad-lakad ako dito. Yan. May pag-usap ako sa mga white lady. Sabi siya, habang nadadalas ako sa probinsya, marami akong mga alingas-ngas na naririnig kung saan-saan ng mga kinainggitan lang, kinulam. Dalawang uri ng tao yung madalas na hari-hari sa probinsya. Yung isa, nakapwesto sila sa posisyon, sa elected position, and then it just so happen nagsusukat sila ng lupa. Tapos nagagamit nila yung mga ganon para mang-api ng kapwa. Siyempre, mga politiko, alam mo na, given na yun. Saka yung mga negosyanteng pinapaboran ng mga politiko na yun. Strangely, yung mga nakakabangga ng mga makapangyarihang tao na kumari ayaw nilang ibenta yung lupa nila sa kanila, o dili naman kaya ay mayroong reklamo laban sa kanila. Hindi lang harassment through legal means ang ginagamit. Hindi lang power and connections ang ginagamit. Strangely, they get sick. Many people get sick ng bigla na lang. Siyempre, maraming magsasabi, kasi ganun talaga siguro, matanda na, o nagkakasakit talaga yung tao, o oras niya na, o baka siya kinakain, o baka siya. Pero alam niyo, naalala ko yung kwento sa akin ng isang Nigerian na naging kakilala. Sabi niya, sa kanila daw, naging biktima daw ng kulang, voodoo, tawag sa kanila. Yung kanyang pamilya, kung kaya bigla na lang bumagsak yung kanilang mga negosyo, all of a sudden biglang bumagsak. At kaakibat lagi ng pagbagsak ng mga negosyo pagkakasakit. Kung minsan nagkakasakit, so napapabayaan ng negosyo, o kaya nagkakasakit, naibebenta yung negosyo, o nagsasara yung negosyo, o nalulugi yung negosyo dahil nagagastos na yung perang pampaikot sa pagkakasakit. Something that the very wealthy pero hindi nila nararanasan. Ang paniwala natin siguro, hindi, may pambayad sila ng stem cell, pambayad sa doktor, vitamins, modern facilities, pero ang totoo niyan, sa maniwala ka man at siya hindi, maraming tao ang gumagamit ng, sabihin na natin na itim na kapangyarihan. Maraming tao may taglay niyan. And I've met with some. Yung iba talagang self-admitted na ganun sila. Yung iba gusto pa akong kuning vlogger niya. Gusto pa akong gawing tagahukay ng mga bangkay. Kala niya hindi ako natatakot. Kaya naman siguro hindi ako natatakot kasi naniniwala ako sa Diyos. Yun naman yung pang-combat lahat ng yan. Diba? They do not have the power to destroy or create. The power lies with your belief in Jesus Christ. That's why it's very important that you and your family is covered with the blood of Christ. Nothing is superior. Kahit anong pandaraya yung gawin nila. But it happens, yung nakakalungkot lang, na tayong tao, makasalanan tayo, meron tayong magagawa. Kahit na sa salita mo o mananampalataya ka, pero kapag nakagawa ka ng mga bagay na dala ng kahinaan ng iyong pananalig at laman, and suddenly, nailayo ka nun sa relasyon mo sa Panginoon, doon nagkakaroon ng talab. Yung mga kasamaan na sinasabi ko. Kaya siguro, naiisip ko to, I pray for the healing ng sino man na naging biktima ng ganon sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. And I pray for our safety, di ba? Hindi lang naman kasi, yan, health. Normally, awayan yan ng wealth. Lupa. Laging pinag-aawayan yan dahil lupa, tumataas yung value. Talaga. Meron nga dito rin, maidagdag ko lang sa istorya dito. Matanda siya. Nagbibisikleta siya ng mga 2 kilometers para pagyamanin niya ang kanyang lupa. Sad to say,
Siya lang yung anak niya. Yung anak niya nakapag-aral, malaki na yung sweldo, pero walang interes sa lupa. Walang interes magbukid, walang interes mag-livestock, walang interes manirahan dito. Gusto umalis. And nasa edad na yung matanda na yun na siyempre pahina na siya. Kahit bagamat malakas pa siya, pero kung 70 years old ka na mahigit, tapos nagbubukid ka pa, medyo. Tapos wala kang tagapagmanang matibay-tibay. Suddenly, people here na napag-alaman ko, bata ng kung sino makapangyarihan dito, nag-interesan yung lupa niya. Siguro, pinag-aaralan din nila na, uy, mamatay na itong matandang to. Tapos, yung anak, professional, malaki yung sahod, walang interes sa lupa. Bibigyan niya lang yun sa atin, nabibenta yan ng mura or what. Ayaw niya na lang ng gulo. Strangely, maraming taong nag-iisip ng ganun. Evil people. Thinking of opportunities na, alam niyo, hindi ba siya pang humanap ng oportunidad eh. Ako, pangarap ko noon, pupunta ako sa mga bangko, mamimili ako ng mga na elite na properties. Kaya lang ibang usapan yon dun sa pinagpaplanuhan mo na manggipit ng kapwa. Pinagpaplanuhan mo paano mapasaya yung isang bagay nang hindi patas. Yun, ibang usapan yun. Lahat naman tayo gusto ng opportunities. Opportunities to acquire assets, opportunities na magkaroon ng income, opportunities umangat sa buhay. Pero hopefully, sa patas na pagkakataon. Wala namang masamang manghingi ng discount, pero yung puta ay kukulamin mo yung matanda. Dahil alam mo naman, yung mga bata, isa lang yung anak niya. Sasamantayin mo ngayon yun. Yung mga ganun, medyo hirap akong tanggapin. And I'm thinking, tulungan ko kaya sila. Kaya lang, ayoko ma-discover yung aking secret powers.